Nagsimula ang ating kwento sa isang gabi, sa may tulay. May isang lalaking tinitignan ang kanyang cellphone at binabasa ang mensahe mula sa ama ni Jinwoo at sinasabing nagkaroon siya ng pinakamalaking takot sa buhay niya pagkatapos bisitahin ang XX Korean Medicine Clinic. Parang marami sa mga may impeksyon ang pumupunta sa lugar na iyon. Siguro dahil sa sitwasyon ng corona. May mga nag-comment naman na nagsisi dahil kakagaling lang daw niya sa clinic na yon. Ang isa naman ay sinasabi na hindi na daw siya babalik doon dahil puno pala ng taong infected ang klinika na yon, at ang isa ay sinasabi na sa tingin niya, di daw na-manage ng maayos ng klinika ang coronavirus. Tumawa ang lalaki at sinabi na hindi ito ang dahilan bakit siya naging Korean medicine doctor. Di siya makapaniwala na mababaon siya sa utang matapos mabaigo 3 taon makalipas buksan ang kanyang klinik, at nagtatanong kung bakit natsyempuhan pa ng breakout ng coronavirus ang pagbukas niya ng klinik. Habang nasa tulay at may hawak na bote ng alak, ay napasigaw siya sa pagtatakam kung bakit nai-infect ng COVID ang mga pumupunta sa klinik niya, at pinagbibintangan pang ang klinik niya pa mismo ang nagdadala ng virus. Hindi niya naman ginusto mangyari yon. Nang biglang nadulas ang kanyang paa at tuluyang nahulog sa tulay ng ulo at nagtataka kung bakit nasa ibaba ng paa niya ang kalangitan. At nang biglang nahulog na siya sa tubig. Nang panahong yon, ay di niya alam kung ano na mangyayari sa kanya. Na siya ay isang normal na Korean medicine doctor ay magiging isang divine physician pala sa isang nobela. Biglang may nag-pop up sa notification na nagsasabi na maayos na ang HP system. Tapos ay sinabing maaari na daw makakuha ang HP mula sa kanya mga internal organ sa pamamagitan ng paggagamot. Sinabi din sa notification na kada makukuha mo na HP, matutunan niya rin ang iba't ibang uri ng skills at pagsama ng mga nilalang. Ipinakita din sa system niya ang kasalukuyang HP ay 0. Nagtaka ang lalaki kung nasaan siya, iniisip niya kung sino ang lalaking nakatingin sa kanya, kung ito ba ay Risquare na sumagip sa kanya mula sa pagkakahulog sa ilog. At nasabi na lamang niya na makakapagbagong buhay na siya, mabuti't buhay pa siya. At habang mahigpit na pagkakapit sa isang kumot, naisip din niya na maijing ng mabuhay ng baon sa utang kesa mamatay. At bigla na lang niya binanggit na mag-iingat na siya sa susunod. Ngunit napansin niya na wala siya sa hospital, siya ay nasa isang malaking at magarbong kwarto na may napakalaking bintana. Nagtataka siya sa kakaibang kasangkapan na nakita niya, para siyang nasa isang set ng pelikula na nasa makalumang panahon. Nang biglang, isang boses mula sa lalaki ang pasiga. Kamahalan. Makikita ang isang lalaking may balbas at bigot na umiiyak at tinatanong kung nakikita daw ba siya nito. Bigla siyang nagulat sa reaksyon ng lalaki sa kanyang harapan at nagtaka kung sino tong di pamilyar na tao. At kung bakit siya umiiyak. Tinanong niya ito kung sino siya at nagtaka ang may balbas at biguteng tao kung bakit di niya siya nakikilala. Ngunit pasiga pa ring nagpakilala ang lalaki na siya si Garden, ang kanyang personal na doktor. Siya si Piero Garden. Nagtataka siya sa pinagsasabi ni Garden at nagpakuha na lamang siya ng tubig. At ilang sandali lang ay bago pa man matapos ang pagpapakuha niya ng tubig, ay iniaabot na agad ni Garden ang napaka-eleganteng basong may lamang tubig sa lalaki. Gulat na gulat ang lalaki dahil sa bilis ng kanyang tugon, at nagulat din siya sa baso na iniabot sa kanya, nagtaka kung tunay nga bang diamante ang nakakabit dito, pero hindi siya mukhang peke. Ininom ng lalaki ang tubig sa baso at naisip nito na amoy 24 na carat diamond. At napansin niya ang refleksyon ng sarili sa isang salamin, at laking gulat niya sa kanyang refleksyon na nakita. Isang binata na may gray na buhok at asul na mata. Bigla siyang nabilaukan sa kanyang nakita at agad namang umalalay si Garden sa kanya upang panasan ang natapon na tubig sa kanyang mukha habang siya ay napapamura sa kanyang sarili dahil di makapaniwala sa nakita sa kanyang refleksyon. Nang bigla siyang natauhan at nabanggit ang pangalang Raquel Adria Megantano habang pinapakita ang isang fantasy novel na may pamagat na Demon Sworn Emperor. Ito pala ang novel na binabasa niya nung gabi bago pa man siya mag-inom. Nagtataka siya kung siya daw naging karakter sa isang novel. Humingi ng pabor ang isang lalaki kay Garden kung pid daw siya netong sampelan, ngunit nagulat si Garden nang marinig ang pabor na hinihingi niya, kaya nagpa siya na lamang ang isang lalaki na siya na lamang sa sample sa kanyang sarili. Napasigaw na lamang ng kamahalan. Si Garden sa ginawa ng lalaki. Sakit. Nag-aalala, tinanong ni Garden ang lalaki kung ayos lang ba ito. Ngunit nabanggit na lamang ng lalaki sa kanyang sarili na di nga ito panaginip habang hawak ang kanyang mukha. Di maipaliwanag ang kasiyahan ng malaman niyang siya nga ang Crown Prince sa nobelang kanyang nabasa. Na siya na ngayon si Raquel. Ibig sabihin, lahat ng utang at interest neto dahil sa nalugi niyang klinik ay matatakasan na niya at mabubuhay ng walang humahabol sa utang sa kanya. Lubos ang kanyang kasiyahan sa kanyang sarili.
Ngunit biglang pakiramdam neto na para siyang nawalan ng balanse. Mabilis na nag-alala si Garden at napaalalay sa likod at kamay ni Rockil. Nagtataka si Rockil kung anong nangyayari. Nanginginig ang kanyang kamay, ramdam niya ang sobrang hina ng kanyang katawan, pakiramdam niya ay mas mahina pa siya sa mga 40 years old na tao. Bigla siyang napabalikwas at di makapaniwala nang maalala niya ang istorya ng nobela. Sa unang kalahati ng istorya ng nobelang Demon Sword Emperor, si Rockil na Crown Prince ay hindi kabilang sa pangunahing bida ng istorya, siya ay isang normal na karakter sa istorya na bedridden mula pagkabata. At sa edad na 22, siya ay namatay. Kaya tinawag ni Rockil si Garden at tinanong niya ito kung ilang taon na siya ngayon, at sumagot naman si Garden na siya ay 21 years old na. Laking gulat ni Rockil sa kanyang narinig. Napakagatlabi na lamang siya habang tinatanong ang kanyang sarili kung kailan ba siya nagkamali, kailan pa siya naging extra lamang sa isang nobela. Buong akala niya ay matatakasan na niya ang kanyang mga utang at mabubuhay ng masagana dahil isa na siyang Crown Prince. Ngunit, isang taon na lang ang natitira sa kanyang buhay. Nakakasiguro siya na ang Crown Prince ay nakukuha ang pinakamahuhusay na pampagaling sa buong mundo. At dahil di pa rin napagaling ng pinakamamahuhusay na doktor, ay malamang ay maraming beses na rin itong ipinagdadasal ng mga pari, at namatay pa din sa kalagitnaan ng istorya dahil di niya kinaya ang kanyang karamdaman. At napagtanto niyang meron na lang isang paraan para sa kanya ngayon. Sa harap ng salamin, nakikita ang refleksyon ni Rockil bilang isang doktor na dati niyang katauhan. Tinawag niya si Garden at agad itong tumugon. Sinabi niya kay Garden na may kailangang siyang gawin kaya kailangan niya ng mga karayom. Ang sukat ay di importante, ngunit kailangan niya ng marami, pasigaw na utos ni Rockil. Ako na ngayon bahala sa sarili ko. Napabuntong hinga si Rockil habang nakaupo sa kanyang kama, habang chini-check ang kanyang pulso at iniisip kung ano ang kanyang sakit. Nakaupo siya, nakapokus sa kanyang pulso habang sinusuri ang iba't ibang klase ng pulso. Intermittent pulse, skipping pulse, Boyne Calden pulse, UG acupoint, fucking stone pulse, untangling rope pulse, leaky roof pulse, swimming shrimp pulse, sparrow pecking pulse, na mas kilala bilang 10 strange pulses. Kung isa dito ay pamilya, ay siguradong madami siyang internal injuries. Nabanggit na lamang ni Rockil na ang hirap ng buhay habang nagpo-focus sa pagsusuri ng kanyang pulso. Pinakita na nakabalik na si Garden sa kwarto ni Rockil. Hingal at may mga dala itong karayom na kabalot sa puting tela. Sinabihan ni Rockil si Garden na ay latag na lamang niya ito sa kanyang kama. Matapos mailatag, nakatayo si Rockil, sinusuri ang mga karayom at kumuha ng isa, at nagulantang sa laki nito. Habang pinapainitan ni Rockil ang karayom sa kandila na nakalagay sa maliit na lamesa, nauutol-utol na tinanong ni Garden kung saan ba niya gagamitin ang mga karayom na pinakuha niya. At nakangiting iniangat ni Rockil ang karayom at sinabing, bahagya lang naman niyang itutusok sa kanyang katawan. Laking gulat ni Garden sa narinig at bilang napakapitan sa tuhod ni Rockil, nagsusumamo habang umiiyak. Nais ni Garden na kumalma si Rockil at ayaw niyang saktan ang sarili. Napangiwi si Rockil habang iginiit ni Garden na siya ang tagapagmana ng imperyo at naiintindihan daw ni Garden na nasasaktan si Rockil, pero wag daw niyang parusahan ang kanyang sarili tulad nito. Inawat naman ito ni Rockil at ipinaliwanag na mali ang kanyang inaakala. Nahimasmasan si Garden habang sinasabi ni Rockil na para ito sa ikabubuti ng kanyang katawan. Pinapakitang pinapainitan na ni Rockil ang karayom habang nagbibilin kay Garden na kung walang mangyaring masama sa kanya pagkatapos niyang gawin ang pagtusok, ay dapat magtiwala na siya mula ngayon. Nagulat at napailing si Garden sa tugon ni Rockil, ngunit yumuko din at sinabing, kung ano ang iyong kagustuhan, ay magtitiwala ako. Sinabihan ni Rockil na huwag mag-alala sa kanya at hindi siya magsisisi habang hinuhubad ang kanyang damit. Ang unang karayom ay ang pinaka-importante para sa breathing organ. Humiga siya sa kama, katabi ang mga karayom. Kailangan niyang maging relax sa paghinga bago ang lahat para sa pagsisimula ng 12 meridians. Ang isa na pinaka-connected sa baga ay Long Meridian of Han, Tayin. Napaare siya habang itinutusok ang unang karayom sa kanyang katawan. Iniisip niya kung dahil lang ba sa laki ng karayom pero ramdam niya ang sakit. Pinapakita ang epekto ng pagtusok ng karayom. Long isang acupoint, Cloudgate acupoint, upper arm assembly acupoint. Pawisan niyang natapos ang isang karayom. Nang biglang may isang pop-up notification na naman ang lumabas. Sinasabing ang katawan daw niya ay umaayos dahil sa tamang acupuncture na ginawa niya. Ipinakita din na bahagyang gumaling ang function ng kanyang internal organs. Ipinakita din ang kanyang baga na mula sa walang buhay ay tila may kisap na liwanag mula dito. At lumabas ang notification na sinasabi na gumagana na muli ang kanyang baga.
Makikita ang biglang pagmulat ng mata ng pink na nilalang, ito ay ang kanyang baga. Masayang-masaya ito habang sumasayaw sa tugtugin, at tila naka-thumbs up at nakakindat pa sa kanya sa tuwa. Lumabas naman sa notification na nagbigay ng 2 thumbs up sa kanya ang kanyang baga at sinasabi na mayroong 100 HP ito. Ipinakita ang 100 HP sa notification screen. Gulat at takang-taka naman si Rockell sa kanyang mga nakikita. At nabanggit na lamang ang salitang, mascots. Takang-taka si Rockell sa kanyang nasasaksihan, winawasiwas ang kanyang kamay na tila ba nagkokontrol ng cellphone sa kanyang harapan. Ngunit nag-aalala naman si Garden sa kanya. Tinanong ni Rockell kay Garden kung ano ang kanyang nakikita, na para bang isang status window. Takip bibig na maluha-luha sa pag-aalala si Garden at iniisip na nababaliw na ang Crown Prince. Naaawa siya sa kalagayan nito at di niya alam kung ano ang gagawin sa kanya. Agad na napansin ni Rockell si Garden na lumuluha at sinabihan ito na di siya nababaliw at tigilan ang kakadrama niya. Pasiga namang nabigla si Garden at nagtanong kung bakit magtutusok pa siya ng karayom. Sinabihan ni Rockell si Garden na okay lang daw habang tinutusok ang karayom. Biglang labas ulit ang notification window at nagsasabing matagumpay daw niyang nagawa ang pag-acupuncture sa Yunmen Acupoint. Lumabas din sa notification na ang paninikip ng kanyang dibdib daw ay bahagyang lumuwag. Sunod-sunod ang tusok ng karayom ni Rockell pababa sa kanyang braso. Nakangiwi na naman siya sa sakit na di niya inaasahan na mas lalo pala masakit. Dahil sa nasasaksihan, napadasal na lamang si Garden habang nakaluhod sa harapan ni Rockell na nakahiga sa kama. Pinagdasal niya na bantayan ang Maegentano Imperial Family's Crown Prince sa mabilis na paggaling ng kanyang pagkabaliw. Di dapat siya magkasakit, wala siya sa kanyang sariling katinoan at sinasaktan ang kanyang katawan. Nabanggit din niya na pati siya ay baka mawala na rin sa katinoan kakaisip. Nakatitig naman si Rockell sa kanya habang di moari ang sinasabi ng kanyang personal doctor na si Garden. Muling dumiretso ng tingin at handang tapusin ang kanyang proseso ng pag-acupuncture. Una, Shabay Acupoint, Chanfo Acupoint, Kungsui Acupoint, at Yuji Acupoint. Bigla na namang lumabas ang notification window na sinasabing dahil sa kanyang acupuncture skills, bahagyang tumaas ang kanyang acupressure points. Na parang ang iyong baga ay nagpapamasahe sa massage chair. Ipinapakita na ang kanyang mga baga ay nagiginhawahan habang nakaupo sa massage chair. Nagagalit na nagtataka naman si Rockell kung bakit massage chair na pili ikumpara ng system ang kanyang nagawang acupuncture habang binabasa ang mensahe sa kanyang notification window. Nagtataka din si Rockell kung bakit di man lang ito nagbigay kahit isang HP sa kanya. At pinagpatuloy pa niya ang kanyang acupuncture para ito ay tapusin na. Chai's Acupoint. Tinusok ni Rockell ng karayom ang ilalim ng kuko ng kanyang hinlalaki. At sinabing ang acupuncture treatment ng left meridian ay matagumpay na natapos na. Makikita na may dalawang binata na may dilaw na buhok sa isang entablado na natututukan ng spotlight. Sinimula ng pagkumpas ng kamay at paa. Lumabas sa notification window na ang kanyang baga ay isinasagawa ang tap dance. Ipinapakita ang isang lalaki na may pulang mahabang buhok na nakatirintes na nakapantulog, tila nakikinig sa kanila habang nakahiga na tila ba di makatulog. Habang masayang-masaya namang pinapakita ang kanyang mga baga ay sumasayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito ay nasusura na ang itsura ng lalaking may pulang buhok dahil tila ayaw nila tumahimik sa kanilang ginagawa. Lumabas sa notification na ang organ na responsable sa paglabas ng dumi ay sumasang-ayon na sa pamamagitan ng pagtatap dancing ng kanyang mga organ ay nagising na. Napahinto ang dalawa sa pagsasayaw dahil sa narinig na boses. Makikita ang isang lalaking may hawak na instrumento pantugtog ang sumisigaw at tinatanong kung anong ginagawa nila. Makikita na may weird na shades at sombrerong pansayaw ang lalaki at tinatanong kung bakit sila nang iwan. Makikita sa susunod na larawan na ang lalaking ito ay siya ding lalaki na may mahabang buhok na tila nanririndi sa ingay kanina. Nakisabay na rin sa pagsasayaw ng tap dance ang lalaking may mahabang buhok, habang masayang sumasayaw din ang dalawang binata na may dilaw na buhok. Lumabas sa notification window na ang large intestine ay perpektong sumasang-ayon sa rhythm, ipinapakita ang kahangahangang pagsang-ayon ng paggalaw. Nagtataka naman si Rockell kung ano daw ang ginagawa nila. Muling nagpop up ang notification window at sinasabi na ang large intestine niya ay binigyan siya ng 100 HP. Ang baga niya ay binigyan siya ng 200 HP. Ipinakita naman ang kanyang kabuoang HP na 600. Napagtanto dito ni Rockell na ngayon ay large intestine ang napaganya niya. Lumabas ulit sa notification window, sinasabi na ang kanyang HP ay kaya nang makapag-unlock ng skills. Ang skills na pwede niyang i-unlock ay nakadepende sa kanyang kasalukuyang kaalaman o kakayahan.
Tinanong sa notification window kung gusto daw niyang makita ang listahan ng mga pwede niyang ma-unlock na skills. Napaisip siya bigla. Iniisip niya na parang mga swordsman ba ito sa mga games na paghampas ng espada ay may ilalabas na kapangyarihan. O kaya mage naman na kayang mambato ng ball ang apoy gamit lamang ang isang staff sa pamamagitan ng pagbanggit ng spell. Pinili niya ang yes nang walang pag-aalinlangan. Sabay pindot sa katagang yes sa notification window. Ipinakita sa screen ang mga skills na pwedeng i-unlock. 1. Pulse reading. 2. Acupuncture. 3. Kapang. 4. Mock Sebastian. 5. Preparing herbal tonic. 6. Herb identification. 7. Herb hunting. 8. Brew medicinal liquor. 9. Requesting medical treatment fees. 10. Asrehan core technique. Napatawa si Rockil sa kanyang nakita dahil itong mga ito ang mga gawain niya nung siya ay doktor. Ang pinakaunang proseso ng pagpapagaling ay ang diagnosis. Magaling na diagnosis lamang ang makakapagtukoy ng tamang paggamot. Pinindot niya ang pulse reading. Lumabas sa notification window na nasabi na pinili niya number 1, pulse reading. Skill unlocked stage 1. Kabayaran 500 HP. Natitirang HP, 100. Ipinakita din sa system na ang kanyang kaalaman at kasanayan ay nakapag-unlock ng skill. Pulse reading level 1. Sa pamamagitan ng pagdama sa pulso ng tao, maaari niyang malaman ang kalagayan ng kalusugan. Makikita ang resulta sa pag-check ng Basic Overall Health Check Report. Mula sa Windows na nabanggit ang Overall Health Check Report, nakakuha ng idea si Rockil na basahin muli ang kanyang pulso. Sinimulan niyang pakiramdaman ang kanyang pulso. Nag-pop up sa window ang pagsisimula ng pagbabasa ng pulso. 5%, 45%, 85%, 100%. Lumabas sa window. Basic Overall Health Check Report. Target, Rockil Adrian Megantano. Race, human. Gender, male. Age, 21. Height, 176.2 cm. Weight, 53.3 na kilo. Blood type, RH plus 0. Total score for the 5 viscera, F. Total score for 6 entrails, G. Pangkalahatan, SS rank basura. Inaasahang araw ng buhay, 91 days. Nagulat siya nang malaman na 71 na araw na lang ang natitira sa kanya. Napahawak siya sa kanyang mukha. Inaasahan naman niya na maiksi na lang ang natitira sa kanyang buhay, pero hindi sobrang ikli tulad ng 3 buwan na mas maikli pa sa postpaid plan ng mga network. Ngunit, hindi papayag si Rockil na mamatay na lamang ng ganito. Muling itinusok ni Rockil ang mga karayom sa kanyang katawan ng pakanan ng picot habang ginagamit ang reinforcing reducing method at huminga habang tinatanggal ang mga karayom gamit ang respiratory and supplementation method. Matapos, muli niyang ibinaon ang huling karayom sa ibaba ng kanyang kuko bilang huling proseso. Muling nag-pop up ang Windows. Sinasabing nadagdagan ang kanyang buhay ng 1 araw. Ipinakita na 72 na araw ang kanyang inaasahang natitirang buhay. Laking gulat niya nang makita na epektibo ang kanyang ginawa. Kaya't nakaisip siya ng paraan. Muli niyang kinuha ang karayom at muling ibinaon sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, sa kabilang parte naman ng kanyang katawan ito ibinaon. Masayang masaya si Rockil nang matapos niya ang proseso ngunit tila may mga dugo na lumabas sa kanyang bibig. Biglang lumabas ang notification window na nagsasabing ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng stress dahil sa sunod-sunod na pag-acupuncture. Nagbigay ng instruction ang Windows na base sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan, pinapayuhan na gawin lamang ang acupuncture kada 3 araw. Labas dugo na naman ni Rockil sa bibig nang malaman ang patakaran, hindi pala uubra na paulit-ulit na acupuncture para gumaling siya. Di naman mawari ang reaksyon ni Garden dahil nakikita niyang duguan ang bibig ng kanyang alaga. Sa kabilang banda, ang mga binata na may dilaw na buhok, at lalaki na may mahabang pulang buhok, tila nanlulumo dahil sa ginawa ni Rockil. Sinasabing kailangan ng kanyang katawan ng sapat na lakas para makayanan ang pagpapalakas ng nerves at meridians habang isinasagawa ang acupuncture. Pero ang kanyang katawan sa kasalukuyan. Ipinakita ang 1-200 na health bar, na kung sa gaming ay piso na lang ang natira. Napagtanto ni Rockil na epektibo ang acupuncture. At kanya ding napagtanto na ang kanyang problema, ang kahinaan ng kanyang katawan. Sa kanyang pagkakalkula, kailangan ng 3 araw para makarecover ang katawan at muling isasagawa ang proseso ng pag-acupuncture. Kung magagawa niya ang pag-acupuncture kada 3 araw, inaasahan na kada proseso ay makakadagdag ng 1 araw sa kanyang buhay. Maaring madagdagan ng 1 buwan ang kanyang buhay bago siya mamatay. Pero hindi ito sapat dahil ganun pa rin, malapit pa rin siyang mamatay.
Kailangan niyang makaisip ng paraan. Pinakamabilis at pinakasiguradong paraan at buong kumpiyansa niyang binanggit ang salitang consumables. Ipinakita ang mga herbal plants at nakangiti siyang binanggit ang katagang tonics. Nagtataka naman, tinanong ni Garden kung sigurado ba talaga siya na okay lang siya. Napalingon si Rockell kay Garden at muling nag-utos. Nauutul-yutul na sumagot si Garden na handa siyang sumunod. Tinanong ni Rockell si Garden kung meron daw ba silang imbakan ng mga sangkap. Habang ipinakita ang isang herbal plant, at humiling siya na mas malakas na sangkap, napatanong si Garden kung anong ibig sabihin nito na mas malakas na sangkap. At binanggit ni Rockell na nakakalasong sangkap. Balisa namang sinabi ni Garden na meron naman pero, hindi pa tapos magsalita si Garden ay napasingit na si Rockell sa galak na meron pala. Kaya't nagtanong na ito kung meron daw bang wolfsbane root. Ipinakita ang saya sa mukha ni Rockell habang nakaturo sa halamang ugat na nais niyang ipakuha. Sumagot naman si Garden na mayroon, ngunit wala dito, itinago daw nila ang ganong klaseng mga halaman dahil ito ay tirahan ng Crown Prince. Nagalak naman sa tuwa si Rockell at napapalakpak pa at pinakuha ang nasabing ugat kay Garden. Nag-aalalang tinanong ni Garden si Rockell kung saan niya gagamitin ang mga iyon. Ngumisi si Rockell sabay sagot na kakainin niya ang mga ito habang dinidilaan ang kanyang sariling labi na tipong natatakam na sa nasabing nakakalason na ugat. Napahawak naman sa mga pisngi si Garden sa gulat dahil sa kanyang narinig. At lalo pang nangasar itong si Rockell at itinuro ang kanyang bibig sabay sabi na, "Ako." Malakas ang ulan sa labas ng palasyo. Muling lumuho at lumuluhang nagmamako si Garden kay Rockell na huwag gawin ang mga ganong bagay. Bakit daw niya nagawa na magtulungan para lasunin siya para mamatay sa pagkain? Makikita ang nag-crack na simento sa ibaba ng tuhod ni Garden na napatigil sa pag-iyak habang kinakalma ito ni Rockell at sinabing hindi ito ang kanyang gagawin. Ipinaliwanag ni Rockell na parte ito ng kanyang pagpapagaling. Sisigat pa sana si Garden ngunit pinatigil ito at sinabihan na meron lamang siyang 5 minuto para bigay sa kanya ang kanyang hinihiling. Pinakita na nag-aalala pa rin si Garden para sa kanyang alaga. Sinabihan ni Rockell si Garden na kung hindi niya makuha ang pinapakuha niya ng lagpas ng sinabing minuto ay kikitilin nito mismo ang kanyang buhay. Di nawala ang pag-aalala sa mukha ni Garden. Napabuntong hininga na lamang si Rockell dahil dito. Naisip niya na ipaliwanag kay Garden ang kanyang gagawin. Tinanong niya si Garden kung alam ba niya na sobrang nakakalason ang wolfsbane root. At sumagot naman ng, oo, si Garden, kaya daw ito ang madalas na gamitin sa panglalasan. Ipinaliwanag na may dalawang klase ng wolfsbane root. Ang isa dito ang gustong kainin ni Rockell, ito ay mas maliit at tinatawag itong daughter root. Ang toxic substance ng wolfsbane, na nakakapagpatigil ng puso. Laking gulat si Garden sa kanyang narinig. Nakangiti namang sinabi ni Rockell na tama ang kanyang narinig, ngunit buong kumpiyansa niyang sinabi na alam niya kung paano mapapawala ang lason. Sa madaling salita, kaya kung gawing gamot ang isang nakakalason na halaman. Nag-aalang inulit ni Garden ang sinabi ni Rockell na patanong. Sumagot naman si Rockell. Sa ibang bansa, tinatawag itong detoxification. Muling inulit ni Garden ang sinabi ni Rockell na patanong. Sumagot naman si Rockell na, kapag natanggal ang nakakalason na sangkap ng daughter root, ito ay magiging mabisang panggamot. Tinanong ni Rockell si Garden kung kumbinsido na daw ba siya. At matapat na sinagot ni Garden na, di gaano. Nanlumo ang mukha ni Rockell at di makapaniwalang di pa rin kumbinsido si Garden sa kabila ng kanyang mahabang paliwanag. Binanggit ni Garden na ngayon pa lang siya nakarinig ng ganon. Di niya alam kung saan galing ang ganong impormasyon at kung magtiwala ba siya. Pero, habang hawak ng isang kamay ang dibdib at nakayukong binanggit na, kung makakatulong ito para sa iyong karamdaman, kukunin ko ang wolfsbane na iyong pinag-uutos. Di na nakapagsalita si Rockell sa kanyang narinig. Habang papalaho sa kwarto ng Crown Prince, labis na nag-aalala si Garden na lalong nanghihina ang katawan ng kanilang Crown Prince kada lumilipas ang bawat araw. Nawala na sila ng pag-asa dahil walang gamot ang nakakapagpagaling sa kanya. Detoxification, sa tingin niya, okay lang na sumubok. Pero, pag ang pagdi-detoxification process ay nagawa na, kailangan siya muna ang unang sumubok para makatiyak na ligtas ito para sa Crown Prince. Iniabot ni Garden ang wolfsbane root. At siya ay excited habang ito ay kanyang niluluto sa kaldero. Habang pinapakuluan sa tubig ang sangkap na pinakuha para panggamot, agad namang naamoy ito ni Garin at sinabihan niya si Rockell na talagang kakaiba ang amoy nito. Habang tinatakpan ng puting tela ang kaldero, muling tinanong ni Rockell si Garin kung hanggang ngayon ba ay hindi pa rin siya naniniwala. Sumagot naman si Garin na siguro dahil nakakalason ang ginamit niyang sangkap. Muling pumasok sa isip ni Garin ang salitang lason at muling nag-alala.
Hawak ang sariling mukha, habang mistulang paiyak ulit na nakiusap si Garin na huwag na niyang ituloy ang binabalak niya. Nagulat at napabalikwa si Rockil sa reaksyon ni Garin at naisipan niyang pagtripan ang kanyang doktor. Hinamon ni Rockil kay Garin na kung talagang nag-aalala siya, edi siya muna ang unang sumubok. May paggalak sa mukha habang sinasabing gustong-gusto niya talagang gawin iyon. Laking gulat ni Rockil sa narinig mula kay Garin. Naalala niya sa nobela, si Garin ay tapat at masigasig. Hindi agad siya na-assign na family doctor, ngunit nagsimula siya bilang assistant hanggang siya ay maging family doctor. Kahit ang mga kumpanyang doktor ay umalis at iniwan siya, natitirang matibay itong si Garin para kay Rockil, ganyang klaseng tao si Garin. Ngunit ayon sa nobela, sa huli, sinisi pa rin si Garin dahil sa pagkamatay ng Crown Prince. Siya ay binitay sa pamamagitan ng pagbibti. Habang nakatingin ito sa nakatalikod na si Garin, nabanggit na lamang ni Rockil sa kanyang isip ang kakaibang katapatan ng taong ito. Ang tapat na tulad niya ay karapat-dapat ng magandang buhay. Pinakita ang kaldero sa apoy at tuso na mukha ni Rockil na nakadila na tila may naiisip na namang kasutilan. At sa kabila ng kabutihan sa kanya ni Garin at hinding-hindi niya ito babaagyan ng nabisang gamot na ito. Matapos ang sapat na kulo na kanyang gusto, pinigyan niya sa mangkok ang nakatikip na tela sa kandilo. Ephedra aconite asarum decoction. Natapos na, takam na si Rockil sa hawak niyang isang bowl na ginawa niyang mabisang panggamot. Sumingit naman si Garin na kung pwede na daw niyang inumin ito. Pinigilan naman ni Rockil at sinabing maghintay muna siya at huwag magmadali dahil kailangan munang lumamig ng gamot bago ito inumin. Nagtatakang napatanong si Garin kung bakit kailangan pa itong palamigan. Muling nagtanong si Garin at nagduda sa prinsipe, paano mo nalalaman ang mga bagay na ito? Gulat at pawisan si Rockil sa tanong ni Garin. Ang pagiging loyal ni Garin ay nakadepende kay Rockil. Uutil-yutul pa na di alam ni Rockil kung ano ang isasagot kay Garin. Naiisip ni Rockil na malaking problema pag nalaman ni Garin na hindi talaga siya ang Rockil na kilala niya, kaya nakaisip ng kakaibang kwento si Rockil para makasagot sa tanong ni Garin. Kinwentuhan niya si Garin na may mage daw na dumadalaw sa kanyang panaginip gabi-gabi at sinasabihan daw siya na napakahina niya, na kahit tipong dahon ay di niya mabuhat. Sinabi din ng mage na siya ay nalulungkot pag nakikita siyang mahina at ibinagi sa kanya ang pinakatinatagong sikreto na kahit ang mga malalapit nitong kaibigan ay hindi alam. Patuloy ang kwento at tingin ni Rockil ay okay na. Binanggit naman ni Garin na naniniwala na siya kay Rockil, ngunit sa kanyang mukha ay hindi pa rin talaga. Nakayukong takip mukha si Garin na sinabihan itong si Rockil na kaina hinala ang gamot. Nang makita ni Rockil na natakpan ng kamay ang mga mata ni Garin, hindi na siya nagsayang ng oras upang gawin ang kanyang pinaplano. Mabilis na hiniblot ni Rockil ang gamot sa bowl at biglaan ang kanyang pag-inom. Makikita ang gulat at nanlalaking mata ni Garin habang sinisimsimot na ni Rockil ang mangkok hanggang sa huling patak. Nagmaang-maangan sumagot si Rockil na, bakit? Pinunasan ni Rockil ang bibig niya gamit ang kanyang kamay at napadila pa sa bibig at sinabi na inubos na niya, habang itong si Garin ay gulat na gulat pa rin. Nang bigla, mukhang may malaking parating. Lumabas sa notification window na nainom daw niya ng tama ang Ephedra aconite asarum decoction. Lumabas din sa notification window na natanggal daw ng daughter root ang panlalamig at mga sakit at pinalakas ang metabolismo. Ipinakita din sa window na ang Azrahan Core Energy ay nagising na. Nagtataka si Rockil kung ano ang Azrahan Core Energy. Ang Azrahan Core Energy ay isang teknik na inimbento ng legendary Grandmaster Knight, kilala bilang Javier Azrahan at ang noble na kanyang pinaglilingkuran, Lloyd Frontera. Ang kakayahan ay ipinasa sa kaapo-apuhan ng Maguentano Imperial Family. Ito ang kakayahan na nagsisimbolo sa Imperial Family. At dahil ang may-ari ng katawan ay ang Crown Prince, dapat natutunan na niya ito noong bata pa lamang. Ipinakita sa notification window na ang Azrahan Core Energy skill ay na-unlock na at ipinakita din ang stage nito na Single Circle Level 1. Ito ang nagpoproseso at nagpapalaki ng mana na kinukuha na umiikot sa puso, ang Circle Mana. Ipinakita sa notification window na ang kanyang mana ay nadagdagan ng 120%. Ang kailangang HP para sa susunod na pagdagdag ng level ay 1,000, kasalukuyang HP ay 100. Biglang may lumabas na mana na umiikot sa kanyang puso. Sa pakiramdam ni Rockil ay parang may mabilis na umiikot sa kanyang puso. Ramdam din niya ang lakas na kumakalat sa buong katawan sa tuwing siya ay humihinga. Habang nakatayo, hawak ang bowl, ay napalibutan siya ng tila asol na enerhiya sa kanyang buong katawan at sinasabing ito pala ang mana. Sobrang saya niya sa kanyang nararanasan, hanggang sa mabitawan niya ang bowl at nabasag sa sahig. Bigla siyang napahawak sa kanyang puso, sobrang paninikip ng kanyang puso at tila ito ay sesubog.
Nag-aalala namang nakita ni Garin si Rockil na nakaluhod, takot na takot ito at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Biglang napadilat si Rockil nang may lumabas sa notification window at nagbigay ng babala. Ito ay kulay pula. Ang mana circle daw ay nagbibigay ng labis na paninikip sa kanyang puso. Panay ang labas sa notification window na katagang, panganib at babala. Pinakita din na ang balanseng paglago ng mana circle at ang kanyang puso ay tumigil na. Pinakita pa rin sa babala na ang kanyang puso ay nagbabantang huminto. Nanginginig at nanghihina si Rockil habang sinusuri ang kanyang mga nabasa. Naiisip na huminto ang sabay na paglago, ibig sabihin na ang sukat ng puso at ang pumapalibot na mana ay hindi magkatugma. Ayon sa nobela, si Rockil ay talagang masakitin mula pagkabata. Kaya naman hindi man lang nasubukan ang pag-e-ensayo ng kanyang mana circle. Ang mana circle ay parang isang singsing. Ito ay dinatugma sa kanyang puso, ito ay lubos na mas maliit at pinipiga na ang kanyang puso. Habang hawak ang kanyang dibdib, nakaisip siya ng isang paraan. Ikinalma niya ang kanyang sarili at i-relax ang paghinga. Naisip niya na dahil di niya pwedeng paliitin ang kanyang puso, habang nagko-concentrate, makikita na sa kanyang isip ang kanyang pagtakbo habang napapalibutan ng nag-uumapo na mana sa kanyang katawan. At sinabi niyang, papalakihin niya ang bilog na mana. Biglang pumintig at galit na gustong kumawala sa pagkakaipit ang kanyang puso, habang si Rockil naman ay mahinahon na naghahanda. Bigla siyang tumakbo ng mabilis. Hiniblat at hinaila ang mana na pumapalibot sa kanyang puso at pinabilis ang ikot ng mana circle. At hinayaan itong umiikot ng walang kontrol. Pawisan at hirap na si Rockil na pakiramdam niya ay mawawala na siya ng malay. Ngunit ang ganyang hirap ay walang sinabi kumpara sa kabiguan nung siya ay nasa Korea pa. Usap-usapan na ang kanyang klinik ay siyang pinagmumula ng corona kaya't napilitan siya isara. Nawala lahat ng kanyang pasyente at nagsimula pa siyang mapanat dahil dito. Dahil pa dito ang renta, utang at interest ay tuloy-tuloy na tumataas at binente pa niya ang kanyang bahay at lumipat sa mas maliit para lang mabayaran ang mga ito. Napasisigaw siya sa galit nang maalala ang kanyang nabentang magarang bahay. Habang hinihila ang mana circle, buong loob niyang sinasabi na, huwag mong maliitin ang. Ipinakita ang biglang buwelo ng isang malakas na paghila gamit ang kamay at paa at ang pagbato ng mana circle para mapaluwag nito ang kanyang puso. Self-employed business owner in Korea. Pasigan niyang binanggit. Dahil dito ay umayon ang ikot ng mana sa kanyang puso. Pinakita na nawala ng balance ang kanyang kaliwang paa at tuluyang siyang natamba. Agad namang umalalay si Garin at maluha-luha na puno ng pag-aalala. Habang hingal na hingal pa si Rockil, biglang labas ulit ng notification window. Ito ay kulay asul na ulit at bumalik na sa normal. Nagpapasalamat ang notification window dahil sa positibong pagpapalakas. Ang hari ng internal organ, ang puso, ay ganap ng gising. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang katawan, ang pagdating ng hari ay ipinahayag. Ang mga tagapagsilbi ay dinala ang karwahe ng hari sa entablado, at bumukas ang pinto. Lumabas ang hari ng lahat, ang puso. Mula sa pagkapayat, ang kanyang puso ay nagbago at naging matipuno habang tinutukan ng spotlight. Sinalubong naman siya ng bituka ng nakasaludo at masaya dahil nakita niyang bumalik ito at lumakas. Nagtatawa na naman ang kanyang dalawang baga at sinasabing ang isang mahinang nilalang ay nagpakita sa mahinang lugar. Sabay bawi naman ng puso at sinabihan silang mga bata na weaklings. Si Rockil naman ay napapiga ng kanyang kamao at nagsosorry sa kanyang body system dahil sa pagiging mahina niya. At may nag-notify na naman sa kanyang window at tinignan niya ito. Sinasabing ang growth balance ng puso at ng mana circle ay bumalik na sa normal. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon siya ng mana circle slot. Sa kasalukuyan, ang slot isa niya ay 0 sa 10 na litro. Inakala niya na ito daw ay slot na parang sa games na pang-items. Bigla namang na-distract si Rockil sa tawag ni Garden at mabilis siyang nakatao, nakangiti at tinanong kung mayroon bang problema. Buong akala ni Garden ay nanghina ang katawan ni Rockil, ngunit mukhang lalo pa siyang lumakas. Sinabi ni Garden na halos mamatay na ang itsura niya kanina, kung ito daw ba ang side effect ng gamot. Kumamo sa ulo at nakangiti na tila walang nangyari, sinabing nabulunan lamang siya dito. Sabay hawak sa leeg at sinabing dito daw nagbara ang gamot. Natakot naman si Garden sa ikinilos ni Rockil at sinabi na huwag na niyang uulitin. Lubhang mapanganib ang kanyang ginawa. Dapat ako ang naunang uminom ng gamot. Sumagot naman si Rockil kung gusto ba talaga niyang inuman ang lason. Sa susunod daw ay sisiguraduhin na niya na makakainom siya. Gulat namang sumagot si Garden na hindi naman iyon ang kanyang ibig sabihin. Nagpasya na lang na magpahinga ni Rockil at inutusan niyang linisin ang nabasag na bowl sabay kumpas ng kamay. At muling humarap kay Garden at nagpasalamat na may halong ngiti.
Gulat na gulat at di mapaliwanag ni Garden ang nangyayari, at nabanggit na lamang ni Rockhill na, hayaan mo na kung di mo narinig. Inaasahan ni Garden na masyado siyang naapektuhan ng lason at parang napalala pa ng lason ang sakit niya. Bumalik na lamang si Rockhill sa kwarto at hinawakan ang kanyang dibdib, at sinasabing sigurado siya na may nakuha siyang kamanghamanghang kakayahan. Ang mana slot. Ito ang kakayahan na mag-imbak ng mga materyales na hinaluan ng mana. Kada slot ay kayang mag-imbak ng 10 litro. Kailangang may pasok sa katawan para maimbak iyon. Ibig sabihin, kailangan niya itong kainin. Bumangon siya at naghanap ng makakain para masubukan ang kanyang bagong kakayahan. At nakita ang eleganteng pitchel ng tubig sa maliit na mesa. Nasabi niya na sakto ang tubig sa ganitong pag-eeksperimento, pagtansya niya na nasa 2 litro ang laman. Median Little Dose. Ito ang tawag sa pagsusuri kung gaano nakakalason ang isang bagay. Nalaman niyang ito ay kayang makapatay ng 50%. Sa madaling salita, 50-50 chance ka dito. At kung mabuhay ka man, mahihirapan ka sa sakit o magiging isa kang lantang gulay. Para sa normal na tumitimbang ng 60 kilo, ang median lethal dose ay 5.4 litro na tubig. Pero sa kanyang timbang na mas magaan sa normal, meron lamang dapat 3.9 litro. Binuhat niya ang bote ng tubig at halos din niya kaya ang bigat at halos sampin niya ang kanyang katawan dahil sa sobrang hina nito. At sinimulan na niyang inumin. Ang mana circle ay gumana, at iniisip niyang imbaking ang tubig na iniinom niya. Maya-maya ay may napansin siyang pagbabago. Muling lumabas ang notification window na nagsasabing slot 1 ay 1 litro sa 10 litro. Masaya siyang natuklasang gumana ang kanyang eksperimento. Tiningnan niya ang pitchel ng tubig na kanyang ininom at sinabing hindi na puno ang kanyang tiyan. Kaya't nagpa siya pa na dagdagan pa ng konti ang kanyang ininom. Maya-maya, 4 na pitchel na tubig ang kanyang naubos. 10 litro ng tubig ang kanyang nainom ngunit parang wala lang sa kanya. Ipinakita sa Windows na ang slot 1 niya ay 10 litro sa 10 litro, ibig sabihin na ito ay puno na. Nag-decide siya na i-discharge ang 100 ml sa kanyang slot kaya't ang naging 9.9 litro sa 10 litro ang kanyang slot. Sobrang gaan naman sa pakiramdam ang kanyang ginawa. Pakiramdam niya ay para siyang taong kamal, kaya niyang mag-imbak ng tubig hanggang kaya niya. Ngayon, nakakuha na siya ng ideya kung paano gumagana ang slot niya. Naisip niyang subukan ito sa tonic soup pero di niya alam kung anong gagawin niya sa tubig. Agad siyang mamamatay kung susubukan niyang ilabas ang natitirang 9.9 na litro ng tubig sa kanyang katawan ng biglaan. Tinitingnan niya ang mga bote ng tubig habang iniisip kung ano ang gagawin niya, hanggang sa nakakuha siya ng ideya at tinitigan ang bote sa maliit na mesa. Ang Asrehan Core Technique. Ito ay may kakayahan na pagkuha, pagpapalakas, at palabasin ng mana. Palakasin at palabasin. Iniisip niyang pipalabasin niya ito sa labas ng katawan imbes na loob. Ang una ay palakasin ang mana, makikitang ang mana circle ay lumalakas at nagpupumilit kumawala. Pagtapos ay ilabas, makikita na ang mana ay nagpopormang bilog at lumalabas sa kanyang palad. Natuwa siya na ito ay gumana. Itinutok niya ito sa bote at dahan-dahan dapat isalin dito ang mga tubig. Ngunit di siya nagtagumpay dito. Makikita ang direktang pagtama ng mana sa bote at nabasag ito sa lakas ng pagkakatama. Gulat na gulat siya sa nangyari. Matapos kumalat ang basag na bote at mga tubig, napatanong na lang siya kung bakit ganun ang nangyari. Inaasahan niya na para lang siyang nagsasali ng tubig sa baso na mula sa tulo ng gripo. Nagtataka siya kung bakit nagmistulang water cannon ang nangyari. Maya-maya lang ay may mga yabag ng paa ang papalapit sa kanyang kwarto. Sumigaw ang isang gwardiya na may ingay daw na narinig sa loob ng kanyang kwarto. Mabilis na pinasok ang kanyang kwarto at makikita na sinisingit ni Garden ang sarili niya sa kwarto para makapasok. Nag-aalalang tinanong ang Crown Prince kung ayos lang ba ito. Sumingit naman ang isang gwardiya na kung may terorista bang umatake. At sino naman daw ang maglalakas loob na terorista ang aatake sa kanya. Sumagot naman siya na walang umatake. Tumawa naman siya habang nag-iisip na naman ng kwento kung ano ipapalusot niya. Kinamot niya ang kanyang batok na may halong pagkahiya at ipinakita kung paano ang nangyari. Ikinwento niya na medyo naasar siya at hinampis niya ang bote sa mesa at humingi ng pasensya dahil sa ingay na nagawa. Nagbulungan ng doktor at guard at nahalata ni Rockhill ito nang nakatawa, nag-aalala kung naniniwala ba sila sa kanyang kwento. Aminado naman siya na pambata ang kanyang kwento, ngunit din nagtanong ang gwardiya ukol dito. Maliban ay inaalala kung siya daw ba ay nasaktan. Di siya makapaniwalang naniniwala ang mga ito sa kanyang istoryang pambata. Sumagot na lamang si Rockhill na konting gasgas lamang sa paa. Habang nililinis ng ibang gwardiya ang kwarto, sinabihan ng isang gwardiya si Garden na kung samahan na ang prinsipe sa room 2.
Sumang-ayon naman si Garden at sinabi na gagamutin muna ang paa ng prinsipe. Iniisip ni Rockil na kahina-hinala ang kanyang dahilan pero naniwala naman sila. Iniisip din niya na baka dahil siya ay Crown Prince kaya sila ay naniwala na lang. Matapos magamot ni Garden ang paa ni Rockil, binuhat siya nito sa likod papunta sa kabilang kwarto at inihiga siya sa kama at hiniling na magpahinga. Nakatawang iniisip ni Rockil na ito ba ang benepisyo ng pagiging prinsipe. Sinabihan din niya si Garden na magpahinga na rin ito. Nang mag-isa na ito sa kwarto, inalala niya ang mga nangyari. Mula sa mana circle sa kanyang puso ay Dom Aloy sa kanyang balikat at braso, pinapalakas at ilalabas. At ang resulta ay makakas na pagputok. Ito ay napakalakas na enerhiya. Iniisip niya na kailangan na niyang matulog at baka makagawa na naman siya ng kapalpakan. Kailangan niyang mag-ingat sa susunod na pagsusubok. Walang nakakaalam kung ano ang plano niya. Sa kabilang banda, habang bumubuhos ang malakas na ulan at kidlat, maririnig ang pag-uusap sa loob ng kaharian. Ang Emperor, Astelian Tertoroso Megantano, sinasabi na kamakailan lang ay nagiging kakaiba ang kinikilos ng prinsipe na si Rockil. At binanggit pa dito ng tao na nakaluhod na sinasaktan ng prinsipe ang sarili gamit ang mga karayom. Dinagdag pa nito na uminom pa siya ng lason kani-kanina lang. Galit na galit ang hari sa narinig at nanginginig na binanggit ang pangalan ng prinsipe. Rockil, anong ginagawa mo? Isang bagong araw ang dumating, si Rockil ay namamahala na naman sa kusina at muling nagpapakulo ng likido. Tiningnan niya ang mainit na likido at ngumiti, sabay sabing, okay na to. Inihanda niya ang 10 litro ng Ephedra Aconite as a rum decoction. Tumalikod siya at tinawag si Garden, tinanong kung maaari siya lumabas ng saglit. Bakit ko naman gagawin yan? Tanong ni Garden. Sumagot ang prinsipe sa kanyang isipan na baka mawalan siya ng malay kung makita siyang ininom lahat ng decoction ng isang subo. Sinabi niya na kailangan niyang lumabas ng saglit, mayroon siyang kailangang gawin mag-isa. Nilapitan siya ni Garden at tinanong ng may pag-aalinlangan, iinuman mo na naman ba iyan? Hindi ba't halos di mo kayanin nung huli mong giniwa yan? Sumagot si Rockil, sabi ko sa'yo na bilawkan lang ako noon. Nag-aalala pa rin si Garden. Napakarami ng hinanda nating decoction ngayon. Sinabi ni Rockil na, kinakailangan ito para sa isang eksperimento, at konti lang naman ang aking iinuman. Ayaw ko lang naman sayangin ang hirap mo sa pagkuha mo ng mga sangkap ng yan. Sabay kindat nito kay Garden. Kamaot ulo namang sinisigurado ni Garden kung totoo ng aba sinasabi nito. Sabay sagot naman ni Rockil na, oo naman, para naman kaya kung ubusin lahat yan. Sumagot naman si Garden na, oo nga naman, isang baliw lang ang makakagawa ng ganyang bagay. Habang sumasensyos ng baliw at nakatawa. At nakisabay na din ng tawa itong si Rockil na worry ay sumasang-ayon kay Garden. Ngunit sabay tigil sa tawa itong si Rockil at biglang titig kay Garden, kasabay nito ay biglang sipa nito palabas ng kusina. Sabay bagsak pusara ng pintuan. Gulat naman si Garden sa bilis ng pangyayari. Habang si Rockil naman ay mabilis na tumalikod sa pintuan at tila naiinis sa sinabi ni Garden kanina. Agad ding siyang dumiretso sa decoction na kanyang pinakuhan. Kanyang iniangat ang mabigat na kaldero at sinimulan ng inumin. Habang pumapasok ang likido golang sa kanyang bibig, ipinapakita ang notification window. Number 1 slot 1 litro sa 10 litro, 2 litro, 3 litro, hanggang sa maabot nito ang 10 na litro na saktong pagkaubos ng laman ng malaking kaldero sabay bagsak sa lamesa. Napadighay ng malakas si Rockil sa kanyang ininom at sobrang ganda ng pakiramdam niya dahil dito. Habang naglalakad sa pasilyo ng palasyo, naisipan niyang i-discharge ang kanyang ininom ng pakunti-konti. Habang nakaupo sa inidoro, makikita ang notification window na sinasabing 0.1 discharge ng Ephedra Aconite as a rum decoction. Halos mayat-maya din ang ginawa niyang pagdi-discharge nito. Muling lumabas ang notification windows at makikitang naka-thumbs up ang kanyang puso at sinasabing nagustuhan nito ang kanyang ginawa kaya't ito ay nagbigay ng 100 na HP. Ipinakita din ang kanyang 2 bag na naka-thumbs up at sinabi naman na sumasayaw ang mga ito at nagbigay naman ng 200 na HP. At ipinakita din ang kanyang bituka na tila nag-J-jumping rope gamit ang mahaba nitong buhok at nagbigay naman ng 100 na HP. Kabuo ang total na ibinigay ay 500 na HP. Muling napaisip itong si Rockil at sinabing kulang pa rin ang kanyang nakuha na HP. Kailangan niyan pahabain ang kanyang buhay. Kaya't nakaisip na naman ng kakaibang paraan si Rockil. Makikita ang sunod-sunod na paglabas ng notification windows at sinasabing nakapag-discharge ng Ephedra Aconite Asarium decoction ng 0.1 liter ng 10. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang katawan, ipinpikita ang kanyang puso na nakahiga sa kama at nanunood ng telebisyon.
Tinanong nito si Bitoka kung ano ang ulam ngayon. Mabilis na sumagot si Bitoka habang nakabungis-ngis na nakasaludo pa. Ephedra aconite asaram decoction po, boss. Nanlumo si Puso sa sagot ni Bitoka at muling tinanong kung almusal kinabukasan, ano ang kanilang kakainin. Nakatawang sumagot si Bitoka na, Ephedra aconite asaram decoction po, boss. Napabalikwas naman si Puso na tipong naaasar na dahil paulit-ulit ang kanilang kinakain at muli, nakasaludong nakatawa na naman itong si Bitoka na sinabi na, mukhang Ephedra aconite asaram decoction po ulit ang hapunan natin bukas, boss. Sa asar ni Puso at tila nakawasak siya ng pader. Pagkagising ni Rockil, may lumabas sa kanyang notification window na nagsasabi na ang kanyang laman loob ay nagkakasakit na dahil sa paulit-ulit na Ephedra aconite asaram decoction. Iginiit naman niya sa kanyang katawan na wag na silang mamili at tanggapin na lang kung anong ibigay niya. At muling ipinakita na muli siyang nag-discharge ng decoction. Habang siya kumakain ng sopa sa hapagkainan, may isang katulong ang nagsasalin ng tsaa para sa kanya, nang biglang may lumabas sa kanyang notification windows na sinasabing nadagdagan daw ang kanyang inaasahang buhay ng 50 na araw. Ang kabuoang inaasahan araw niya ay naging 133 na araw. Napatayo siya sa kanyang inuupuan at napasigaw sa tuwa. Gumana. Nagulat ang katulong kay Rockil at nalaglag ang dala nitong pitchel na tsaa. Agad namang humingi ng paumanhin si Rockil sa katulong ngunit agad itong yumoko. Nanginginig sa takot ang katulong na humihingi ng tawad at sinasabing hindi na ito mauulit habang ang boses ay nanginginig sa takot. Nagmamakaawa din ang natatakot na katulong na wag na ulit ang pagpapalo sa kanya. Nahihiyang nakatawa naman si Rockil na tinanong sa katulong na kung napalo na ba siya nito dati habang sa loob-loob niya ay sana ay hindi. Sumagot naman ang babae na hindi pa. Napabuntong hininga naman si Rockil sa sagot sa kanya ng babae. Muling sinabi ng babae na hindi mo pa ako napapalo ng personal at muling nagbago ang timpla ni Rockil. Sagot ni Rockil na kung nag-utos daw Bype sa iba para paluan siya at ano daw ba ang kanyang paluan para gawin iyon. Habang nakayuko, binanggit ng babae na di daw sinasadyang natapunan ng tubig ang kanyang manggas. Ipinakita naman sa larawan ang masamang itsura ni Rockil habang nakatawa at hawak ang pamalo. Habang iniisip kung gaano ba talaga kasama ang Crown Prince sa kanyang katayuan ngayon. Umupo siya sa kama at sinabihan na linisin na lamang niya ang kalat at umalis na. Sobrang tuwa ng babae habang siya ay nagpapasalamat kay Rockil na tila Banas Alba ang kanyang buhay mula sa bingit ng kamatayan. Matapos ay tinawag niya si Garden at mabilis naman na doamting at sabing bakit kamahalan habang hawak ang dibdib at nakayuko. Sinabi ni Rockil na medyo magulo daw ang utak niya nakaraan kaya tinanong niya si Garden kung anong klaseng tao daw ba siya sa kanya at sa ibang taga-silbi. Mabilis namang sumagot si Garden na nakahanda ng bolahin si Rockil nang biglang sumingit si Rockil at nagbanta na kung babolahin lamang siya nito ay iinuman niya lahat ng lason sa harapan niya. At mula dito ay nagseryoso na si Garden sa pagsagot. Inilarawan ni Garden kung anong klaseng tao si Rockil, siya ay isang malupit, mapanakit, mapagmataas na Crown Prince. Nanlumo naman si Rockil sa kanyang natuklasan at tila ba nagagalit kung bakit ganun ang naging ugali ni Rockil na kanyang napuntahan. Napagtanto na niya ngayon kung bakit bigla na lamang naniniwala ang mga kawal at doktor sa kanyang walang kwentang kwento dahil pala wala siyang pusong amo. Nagtaka naman si Rockil at tinanong itong sa Garden kung bakit siya ay hindi natatakot sa kanya. Sinabi ni Rockil na siya ang laging nasa tabi niya, ibig sasabihin na siya din ang pinaka-nagdudusa sa kanyang pagiging malupit. Sumagot naman si Garden dito na dahil sa tiwala. Sinabi ni Garden na alam niya kung anong klaseng tao siya. Muling nagsalaysay ng nakaraan si Garden. Sa labas ng palasyo habang bumubuhos ang malakas na ulan. Makikita ang mas batang version na Garden na hinahanap ang batang prinsipe. Sa ilalim ng isang mataas na puno niya ito natagpuan. Nakaupo sa damuhan at may hawak na maliit na ibon at tila sinisilungan ito gamit ang isang kamay para maiwasang mabasa. Napatingin dito si Garden at nagsimulang humanga sa pinakitang ugali ng prinsipe. Nakayuko at hawak dibdib na binanggit ni Garden na naniniwala siya na babalik ang dati niyang ugali once na gumaling na ang kanyang karamdaman na parang nakaraan lang ay nagkakatoto na. Muling naalala ni Garden ang pagsabi ng salamat nito sa kanya at tinuturing itong special moment. Tinanong naman ni Rockil na kung nagustuhan daw ba niya ang pagbabago niya ngayon. Nakangiting sumagot ng oo si Garden. Nagbigay naman ng pabuya si Rockil dahil sa katapatan na pinapakita ni Garden at binigyan siya nito ng tinapay. Gusto pa sanang tanggihan ito ni Garden ngunit pinilit siya nito na kumain. Ipinangako naman niya sa kanyang sarili. Ako si Lihan, ipinapangako ko sa ngalan ni Rockil Adrian Magento. Na hindi ka mananagot sa aking pagkamatay. Dahil ako ay mabubuhay. Buong loob at pig ang kamao niyang binanggit sa kanyang sarili.
Maya-maya ay biglang pasok ng isang lalaking katulong at sigaw ng kamahalan. Pinapakita ang gulat ni Rockhill dito ngunit parang mas gulat si Garden. Makikitang nabibilawkan si Garden dahil sa biglang pagpasok ng isang taga-silbi. Hingal naman habang nag-aabot ng mensahe ang lalaking taga-silbi at sinasabing pinapatawag daw siya ng kanyang ama. Laking gulat naman ni Rockhill sa kanyang narinig. Ilang sandali ang nakalipas, makikita ang maaliwalas na panahon sa labas ng palasyo. Kasing aliwalas din ang kasuotan ni Rockhill habang naglalakad papalapit sa kanyang ama. Makikita ang eleganteng kasuotang pang-prinsipe na may mga diamant at gintong nakasabit. Paglapit niya sa kanyang ama, ito ay lumuhod, pagkilala at formal na nagbigay galang. Ang hari ay nagngangalang Astelian Testorosa Magentano. Nagulat naman ang hari sa pagbibigay ng respeto ni Rockhill. Ngunit mas nagulat ang hari sa kanyang napansin. Napansin niya ang aura na nagliliyab sa buong katawan ni Rockhill. Iniisip niya na kung ito ba ay ang Azrahan Core Technique. Hindi siya makapaniwala na ang isang may mahinang katawan ay magkakaroon neto. Napansin din ng hari ang panginginig ng katawan ni Rockhill habang ito ay nasa kanyang harapan at iniisip na kinakabahan ito dahil sa kanya. Naisip din ng hari na nagkamali siya ng inakala sa kanyang anak. Sa kabilang banda, makikita na tila ba nahihirapan na si Rockhill sa kanyang pwesto na pagkakaluhod at namamanhid na ang kanyang paa. Ito pala ang dahilan kung bakit ito nanginginig. Sa kanyang isip, pinagmamadali niya ang kanyang ama na magsalita na para maari na siyang tumayo. Nagsimula ng magsalita ang kanyang ama at makikitang nakaluhod pa rin si Rockhill. Tinanong nito kung masaya naman siya sa paninirahan niya sa gilid ng palasyo. Sumagot naman si Rockhill ng opo kamahalan. Habang siya ay nananatiling nakaluhod at tinatanong sa isip kung di pa ba siya tatayo habang nakikipag-usap. Muling nagtanong ang hari at sinabi na may nasagap daw siyang balita na sinasaktan daw niya ang kanyang sarili gamit ang karayom at umiinom din daw ito ng lason. Tinanong ng hari kung totoo daw ba ang mga ito. Nagulat na sumagot si Rockhill na hindi. Ngunit di na niya natuloy ang kanyang sinabi nang muling nagsalita ang hari. Hanggal ka, paano mo sasabi na nasa lahi ka ng imperial family kung ganyan ka? Ikaw ang pinagmamalaki ng ating angkan. Hindi ka dapat nawawalang ng tiwala sa sarili. Tahimik lang na nakaluhod na nakikinig si Rockhill. Muling nagsalita ang hari, kung di mo kaya ang pasanin bilang Crown Prince dahil sa iyong karamdaman, di kaya dapat ka na magdesisyon. Napabalikwa si Rockhill sa narinig. Di niya akalaing may iba palang pakay ang hari sa kanilang pag-uusap. Muling nagsalita ang hari, di na ko magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong iwanan mo na ang pagiging Crown Prince at ipaubaya ito sa iyong kapatid. Ang pangalawang prinsipe, muling nabuhayan si Rockhill sa sinabi ng hari dahil buong akala niya ay mas masamang bagay pa ang sasabihin ng kanyang ama. Buong loob na sumagot si Rockhill at sinabing, patawarin mo ako ama, pero di ko ito pahihintulutan. Gulat naman ang hari sa sinabi ni Rockhill at galit napatayo pa at sinabing, tinatanggihan mo ako, paano mo ko nagawang suweyan? Sumagot si Rockhill at sinabing tama ang kanyang narinig. Sobra ang kanyang kaba ngunit kailangan niyang maging kampante. Alam niya kung bakit ganun ang reaksyon ng kanyang ama. Sa totoo lang, hindi na niya kailangan ang aking pahintulot para alisin ako bilang Crown Prince. Kaya niya ginawa yun ay dahil gusto ng hari na maayos niyang ipasa ang pagiging Crown Prince sa kanyang kapatid ng kusang at walang sama ng loob. At para rin magkaroon ng anak na karapat-dapat para sa Crown Prince na bigay niya papunta sa kanyang mas nakakabatang kapatid. Nasabi sa isip ni Rockhill na isa itong mautak na pamumulitika. Biglang sabi naman ni Rockhill na di niya ibibigay ang korona nang walang nagaganap na paglalaban. Giit naman ng hari, hindi mo ba pinapahalaga ng mga sinasabi kong ito sayo? Muling tinanong ng hari na kung mahalaga ba talaga sa kanya ang pagiging Crown Prince. Kailangan mo ba munang ipahiya ako at ang ating pamilya para lamang sa iyong kapakanan? Nakatingin lamang si Rockhill sa kanyang ama habang ito ay nagsasalita. Sa loob-loob ni Rockhill, wala naman talaga siyang pakialam sa pagiging Crown Prince. Maaari niyang ipasa ang pagiging Crown Prince sa kanyang kapatid at mabuhay na lamang ng masagana at walang problema pero kung tatanggapin niya ang hiling ng kanyang ama. Ang bansang ito ay magiging basura at ang may kagagawan ay ang Second Prince. Ayon sa nobela na The Emperor of Demon Sword na kanyang nabasa, ang Second Prince ay masipag at matiyaga naman. Ngunit, may isang panahon ng gulo ang darating. Ang Second Prince ay hindi magaling na pinuno. Siya ay hindi handa sa ganong klaseng kaguluhan at dito matatapos ang kanilang paghahari. Magsisimulang bumagsak ang Imperial Family. Kaya't di ko hahayaang mangyari ang bagay na ito. Muling sumagot si Rockhill habang nakaluhod. Sabi mo na ako'y mahina at may sakit. Pero hindi naman nawala ang aking katalinuhan at karunungan. Hindi mahalaga ang pagiging Crown Prince.
Ang mahalaga sa akin ay ang kasaganahan at kapayapaan ng ating imperyo. Pinuri naman ng hari si Rockhill sa pagsabi nito ng kanyang word of wisdoms. At muling sumagot si Rockhill na hindi lamang ito words of wisdom. Ito ay para tanggapin niya ang kanyang mungkahi. Nagulat naman ang kanyang ama dito at tinanong kung ano ang kanyang mungkahi. Humingi naman ng pagkakataon si Rockhill na patunayan kung sino ang karapat-dapat na tagapagmana. Kung siya ba o ang kanyang kapatid na second prince. Pagkalabas sa pinto ay agara naman tinanong ni Garden si Rockhill kung bakit daw siya pinatawag ng hari. Sumagot naman si Rockhill na wala lang, nais lang ng kanyang ama na ipasa sa second prince ang pagiging crown prince niya. Gulat na naman ang mukha ni Garden sa kanyang narinig. Muling nagsalita si Rockhill at sinabing walang dapat ipagkabahala dahil tinanggihan niya ito sabay kumpas ng kanyang kamay. Makikitang napotikip ng bibig si Garden dahil dito. At sinabi din ni Rockhill na inimungkahi niya sa kanyang ama na maglaban na lamang sila ng second prince ng espada. Sabay thumbs up sign ng may buong kumpiyansa sa sarili. Ngunit naguguluhan naman si Rockhill sa biglang ginawa ni Garden at tinanong kung anong ginagawa nito. Makikita namang malungkot na nag-iimpake ng kagamitan at sinasabing kailangan na niyang umalis. Galit namang napasigaw si Rockhill dahil sa ginawa netong si Garden. Sa kabilang banda, ipinapakita ang pag-aalala ng hari sa kanyang anak na si Rockhill. Iniisip niya kung bakit gusto niya ng pagkakataon para mapatunayan na mas karapat-dapat siya bilang crown prince. At iniisip niya na kung may gantong ugali ba talaga ang kanyang anak. Pero kahit na, tatanggapin ko ang iyong mungkahi. At excited akong mangyarta. Sabi niya, at makikita naman sa isang larawan na nakikipaghilahan ng bag itong si Rockhill para pilitin na wag umalis. Iginigiit ni Rockhill na mananalo siya dito ngunit duda namang sagot ni Garden na paano ka mananalo. Dumating na ang araw ng paglalaban. Sa isang tulay ng palasyo, maraming tao ang nag-aabang. Makikita ang puting bandera ng kaharian na may nakadrawing na dragon na tila may ulo ng leon na sumisimbolo ng kanilang katapangan. Makikita rin ang espesyal na pwesto ng mga upuan para sa matataas na miyembro ng kaharian. At sa pinakamataas na bahagi ay ang pwesto ng hari. Makikita ang hari na may pag-aalala habang pinagmamasdan ang kanyang dalawang anak sa ibaba. Patuloy ang sigawan at hiyawan ng mga tao. Sa gitna makikita si Rockhill habang nag-uunat-unat, nasa likod naman niya si Garden at may isa pang lalaki na nasa kanyang harapan. Nag-blush at kinikilig naman ang mga kababaihan sa paligid at pinupuri ang kagwapuhan ni Prince Theodore at sinasabing sigurado na daw ang kanyang panalo. Patuloy na nag-uunat si Rockhill at nang lumapit ang second prince at sinabing, "Kuya, ay crown prince, di mo kailangang gawin ta." Si Theodore Palermo Megantano ang second prince. Ayaw ko mangbanggitin pero alam mo naman ang mangyayari di ba? Giit pa ng second prince. Habang tumatayo mula sa pag-uunat-unat, sumagot naman si Rockhill na, "Kung ano mangyar, sinasabi mo ba na sigurado ka na mananalo ka?" Muling sumagot si Theodore at formal na sinabi, "Sabi ng ating kamahalan, naghamon ka daw ng laban para mapatunayan kung sino ang karapat-dapat para sa korona." Naisip naman ni Rockhill na walang silbi ang sinasabi ng kanyang kapatid. Labis namang nag-aalala si Theodore na sinabi na parehas lang naman ang magiging resulta ng laban at ayaw na niyang lumala ang kanyang kalagayan at masaktan palalo. Muling sinabi na hindi niya ito tatanggapin at ayaw niyang isakripisyo ang kanyang buhay para lamang sa kanya. Buong akala ni Theodore na gusto lamang ng laban ni Rockhill para magkaroon ng formal na pagpasa ng korona papunta sa kanya kahit na buhay ang maging kapalit para lamang maisigawa ang tradisyon ng imperyo. Biglang napangiti si Rockhill at inisip na nagkakamali kayo ng akala. Ikinumpas niya ang kanyang kaliwang braso, at si Garden naman ay naglabas ng malaking panangga. Ibinagsak niya ng buong lakas ang kanyang panangga. Maraming tao ang nagulat dahil dito. Laking gulat din ng hari at kanyang kasama sa ginawa ni Rockhill. Ipinakita namang hindi nasindak at nakahanda etong si Theodore para sa kanilang laban. Buong kumpiyansa namang sinabi ni Rockhill na hindi siya magpapatalo habang hawak ang panangga. Dapit hapon, sa tulay ng kaharian. Maririnig ang bulong-bulungan ng mga taong nanunood ng laban ng Crown Prince at Second Prince. Sabi ng isang nanunood, "Ang weird talaga ng Crown Prince." At ang isa naman ay nagsabi na, "Siya baka may makarinig sa'yo dyan." Sumagot naman ang isa at sabing, "Ibig kong sabihin, ang Second Prince ay may Azrahan core na may single circle at may kasanayan din sa pag-e-espada na natutunan mula sa sikat na mandirigma." Makikitang parang walang kalaban-laban si Rockhill gamit lamang ang panangga. Makikita din si Garden na labis na nag-aalala sa kanya. Marininig naman sa usap-usapan ng mga tao na walang pag-asang manalo ang Crown Prince. At magmumuko lamang itong katawa-tawa sa laban. Katawa-tawa, tanong ni Rockhill.
Ipinapakita ang mga araw na nag-insayo si Rockil kasama si Garden bago ang kanyang laban. Muling sinabi ni Rockil na seryoso siya sa kanyang magiging laban habang ipinapakita ang pag-i-squat niya bilang pagsisinay sa paparating na laban. At muling sinabi ni Rockil na plano niyang manalo dito. Nag-aalala pa rin na tumututol si Garden at muling nagsalita si Rockil. Mas maigi kung walang umaasa sa akin na mananalo at mababawasan ang aking kaba. Taas noo namang sumagot si Garden. Siyempre naniniwala akong mananalo po kayo kamahalan. Patuloy na nag-i-squat si Rockil at sinabihan si Garden na nagsisinungaling ito. Sinabihan itong labas sa ilong ang pagkakasabi niya. Laking gulat naman ni Garden dahil nahalata ni Rockil ang pagsisinungaling niya. 3 beses, muling sambit ni Rockil. Kung masalag niya ng 3 beses ang atake ng Second Prince ay tiyak na mananalo siya sa laban, muli niyang sinabi habang nakangiti at naka-3 sign ang mga daliri nito. Sa kasalukuyan, hawak kamay habang nakapikit na nagdadasal si Garden. Sana ay walang mangyari sa kanyang masama. Pinakita namang handa na si Rockil sa kanilang laban. Nagsalita naman ang hari at sinabing, ang laban na ito ay para malaman kung sino ang karapat dapat na magmana ng aking trono. Ipinaliwanag ng hari ang paatakaran. Kung ang Crown Prince ay makatagal ng 5 minuto sa laban o matalo niya ang Second Prince, siya ang magwawagi. Ngunit, kung alinman sa dalawa ang hindi mangyari, ang Second Prince ang tatanghaling panalo. Pinakita ang paghahandang pagbunot ng espada ni Rockil at Theodore. Muling sumigaw ang hari at sinabing maghanda. Ipinakita ang dalawang magkapatid na hawak ang kanya-kanyang espada at handa na para sa paglalaban. Sinabi naman sa isip ni Theodore na, Kuya, dahil dumating na tayo sa puntong ito. Tatapusin ko na agad ang laban ng mabilisan. At muling sigaw ng hari na, simulan na. Nang biglang may isang nagbitiw ng kanyang espada. Nagulat ang lahat ng tao, pati ang kanilang ama sa kanyang ginawa. Maririning naman sa bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Tapos na ba agad ang laban? Sabi naman ng isa, nakakahiya naman yan. At ipinakita na si Rockil pala ang nagbitiw ng kanyang espada. Nagtataka namang tinanong ni Theodore si Rockil na kung sumusuko na daw ba ito. Sa isip-isip ni Theodore ay buti na lamang ay nakapagpas siya ang kanyang kapatid na hindi na ituloy ang kanilang laban dahil hindi siya komportableng makipaglaban sa isang taong may karamdaman. Pero, parang di naniniwala si Theodore na susuko na lamang ang kanyang kuya sa harap ng maraming tao. Kahihiyan ito ng kanilang angkan. Ipinakita ang nalilitong si Theodore na hindi alam kung ano ang gagawin. Kung kakausapin ba niya ang kanyang kuya at pipiliting ipagpatuloy ang laban. Pero hindi dapat dahil mayroon siyang karamdaman. Pero nanonood ang kanilang ama sa kanila. Biglang iniayos ni Rockil ang mga kamay sa paghawak ng panangga. At ipinakita ang kanyang defense position.